ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kahalutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang itnit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag hatulan ng kapwa-tao, huwag hamaki ng kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong Espiritu ng Diyos na handog niya mga Scopus sa tao. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, tao sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng tatlong letrang JHS. Jehovah Jesus is Corpus. Ang kahulugan ng bagong pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. Solonai Keria, Omnipotente, Patri, Kisai, Utea, Sodom. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas, Iskoptus, Kalinis, Binisa. Maraming salamat sa lahat ng aking kasasalitan. Sa lahat ng aking mga maraming salamat. Magkasiguro maraming kasangkapan ang aking bakit pinipinig hinagatan ang inyong tungkol para sa akin. Kayo ang nakahanap sa inyong isip at sa inyong kailangan kong isiwala ang aking damdaming mga anak sapagkat ako ng Diyos na inyong tinatawag. Ngunit hindi niyo sinusunod mga ano nga ba ang nais ng tao dito sa lugar? Makamit ang buhay na wala hanggang na aking damuhan. Pinagsisikapan ba ninyo ang buhay na aking ipinagod? Galing mga anak, bakit kayo nagkakal? Tulad ko na inyong naman, ako'y nagkakal. At sa aking gabi, ako'y nagpakusa. Sa unang misteryo ng aking pinahagat, ang aking mga anak. Pinatay ko ang lahat ng hindi ko kaya. Kailangan pa bang mangyari ang dati kong ginawa? O
upang kayo'y suklok sa akin ng mga galit ko ay pinalitan ko ng aking lamang. Habang sa tao, sapagkat kayong tao, hindi ninyo malalaman ang inyong hindi. Kaya upang sa itong lukbatan, ang isipan ang aking pustusin ng karunungan upang makilala kung sino ako na tumatay sa inyong harapan. Tao nga ba ang nagpilit o ang Diyos na sadyang lumikha? Sino ang natatakot sa aking mga kamay na kapag ito'y aking ikinagpas ay matatay ay aking ibinabalik. At ang nasa baba ay aking itinatakas. Unti-unti sa lakas ng aking kapangyarihan. Magsikay na kayo mga sapagkat nalalapit na ang oras ng aking paghahatid sa sangkatapos. Dala ko ay timbang na sa inyo ay yan sa lahat ng inyong mga ginawa dito sa lupa. Sa maikling panahon na isang lahat kayo natin upang ang makinig ay hindi masaya at ang makinig ay hindi masaya. Upang maunawahan ng aking mga kung gaano kahalaga ang aking dalaga. Buhay na, pagsikapan ang galing ko ay pinalitan ko. Kaya ang aking kabal, pagpapatawa sa lahat ng inyong mga kasalanan, sapagkat ako'y inyong tinatawag sa inyong puso at isipan. Ngunit ito ang aking kahilingan mo. Sa oras na kailangan ko kayo, kailangan mo tumayong mata. Bakit kayo natatakot sa inyong sasabihin? Bakit kayo natatakot sa taong may hinipa? Hindi naman natin kinatatakutan ang araw ng pagbubuhay kung tayo'y tulad ni Kristo habang nasa pagbubuhay. Ako nga ba ang Kristo o ang Kristo ay kayo? Hindi kailangan matakot sapagkat kung kayo'y handa sa aking pagdating, ako ang gagalit sa inyo at hindi kayo ang gagalit sa akin. Masakit man ang aking salita, ito ay hindi nakamamatay.
Diyos ito'y bubuhayin sa iyo sa aking tunay na pangalan. Salita ko'y kapangyarihan. Kaya mo buhay naman. Kaya mo bumatay naman. Kaya ko kayo tinawag upang magkalingan ang inyong mga kapatid. Upang ang buhay ay maibigay ko para sa lahat. Para sa lahat. 144,000 ang aking kailan. Ang bilang ko ay mahalaga. Pinabibigis ko ang lahat. Sandaling oras ang aking mundo upang isiwalat ang aking pagkakas. Nawawalan lahat kayo ay nakarating sa akin. Yan ang aking nais. Kaya ang oras sa panahon ay mahalaga para kayo at ako ay naging isa. Salamat po. Awitin ang walis.
ay sadyang mahalaga. Huwag kayong malilito sa mga bagay na nangyayari, sapagkat ito'y nakatanda sa huling panahon ko. Ibubuhos ko ang aking banal na Espiritu at kayo'y magbibigay ng mga bagay na darating. Hindi mula sa inyo, kundi mula sa akin. Yamang mayroong humiling, kayo'y aking dinilig. Yamang kayo'y nagpahalaga, kayo'y aking pinahalagahan. Ang bawat isa sa inyo ay aking kasangkapan. Ngunit iba't iba ang inyong tungkulin sa akin. Bawat isa sa inyo ay mayroong kapangyarihan. Ibinigay ko sa inyong dalawang kamay. Inyong gamitin ng buong katotohanan at ilahad ninyo ang aking salita. Habang kayo gumagawa para sa akin, ako ang magbibigay ng mga kulang sa inyo. Ngunit paano kung maibibigay ang inyong mga hinihingi kung kayo'y nagkukulang sa akin? Sa isang iglang, sa isang kisap mata, ay maaaring magbago ang lahat ng bagay. Ngunit di ko ginagawa sapagkat hindi pa handa ang bawat isa sa inyo. Ang aking salita ay mayroong katiyakan. Ang aking pangako ay mayroong kaganapan. Unti-unti ay aking ipinapakita at ginaganap ang buong katotohanan. Ang aking salita ay aking inuulit-ulit sapagkat kayong mga tao ay sadyang may katigasan. Ang nilalaman ng inyong puso, kung ito'y makakabuti sa lahat, ay inyong isiwala. Ngunit kung ito ay magiging sanhi ng pagkakasala ng inyong kapwa, winika ko, magbulag-bulagan, magpipipipihan, at magbingi-bingihan. Ingatan ninyo ang isa't isa. Ingatan ninyo ang aking pangalang huwag madumisan at mapintasan ng inyong kapwa dahil sa inyong mga gawa na di nyo nalalaman. Huwag kayong matatakot sa salita ng tao, sa gawa ng tao, sapagkat ang may tunay at ganap na pag-ibig muli aking winibigay ay walang pagkatakot. Natatakot ang tao sapagkat alam niya sa kanyang sarili ang kanyang mga pagkukulang. Ngunit kung kayo ay sadyang nakahanda sa lahat ng oras, wala kayo dapat ikabahala. Ibibigay niyo sa akin ang hindi ninyo kaya at ang mga bagay na hindi niyo maunawaan ay inyong isasanggol sa aking mga lingkod na pinagkatiwalaan ng aking salita. Hindi lamang sa isa ko ipinagkaloob ang aking kapangyarihan,
kundi sa lahat ng sumasampalataya, ako'y si Apo nga. Winika ko ang bawat isa ay nilagyan ko ng kapangyarihan. Dalawa ninyong mga kamay upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga patay. Ngunit, sadyang ang pagsubok ay umiikot tao sa tao ay aking sinusubok. Talimos ay inyong gagamitin at hindi ang bukso ng damdamin. Huwag kayong magagalit at masasaktan sa aking mga winika mula pa kanina, sapagkat panahon na upang magising ang bawat isa. Hindi lamang ang aking kanang kamay ang magdadala ng ministeryo at ilaw na ito, kundi ang bawat isa sa inyo. Ang kanyang tagumpay ay dahil sa inyo. Ngunit kung kayo ay hindi magkakaisa, ang tagumpay ay maaaring mawala. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ako'y laging sumasa inyo at kayo'y laging sumasa akin. Bakit nga kayo natatakot? Alisin ninyo sa inyong isipan ang lahat ng pangamba at alalahanin upang magkaroon ng katuparan ang aking salita sa inyong buhay. Marami pang darating at sadyang papasok sa aking kaharian. Ngunit sa maraming pumasok ay sadyang marami din ang lalabas, sapagkat aking bibistahin ang inyong pananampalataya. Huwag sa tao kayo sumampalataya, kundi sa aking salita mula sa aking bagong pangalan, Scopus Callinis Elisa. Aking nilugtungan ang aking salita, sapagkat aking pinuputay ang aking iniwang salita. Naibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, babae man o lalaki, halipin o malaya. Ang naglalapis humarap sa akin ay lumapit. Lalo higit niya kung matagal na nawala sa akin. Awitin, isang patay. Tamang Panginoon ay doon ang ininagdan mo ay inyong upang ang bawat isa na mga tupa na nawawalay makatapos ng kapahingahan sa akin. Huwag kayong mga sa inyong kapal na pilihan, sapagkat ako ang magkakaroon ng lahat ng bagay.
Ang nais ko lang ay ang buong pagtitiwala na ang inyong mga kailanman hindi magpapabaya sa aking mga anak na nagtitiwala. Huwag ninyong kalilimutan ang aking mga dami mula sa simula hanggang sa huling mula ng inyong buhay dito sa lupa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang buhay na mayroong katapusan ay bibigyan ko at papalitan ng buhay na walang hanggan kapag kayo'y nagtagumpay sa inyong tungkulin na aking ibinibigay. Ingatan niyo ang inyong mga sarili upang sa pagdaan ng panahon ay marami pang makinabang sa gantimpala ninyong tinatamasa mula sa akin. Sapagkat kayo'y nabuhay, hindi lamang para sa iyong mga sarili, higit ay upang ibigin ang inyong kapatid. Aking kinalulugdan ang sino mang nagpaparaya. Aking binibigyan ang sino mang nagbibigay. At aking pinapatnubay ang sino mang sumusunod sa akin. Sundin niyo ang nilalaman ng iyong puso at hindi ka magpakamali ang iyong lalaki. Ngunit kinakailangan ang iyong puso ay lusigan na sa pamamagitan ng aking salita ang iyong mabibisa. Is not the barrier for you to feel my presence. He is not the man who's speaking to you right now. I am God. I has been under since the beginning till the end. I'm not your Lord anymore. I'm your Father. Scopus is my new name in spirit and in truth. Honor your parents, and I will honor your wishes. And you will live longer on earth. Don't look for prosperity in this earth. Because everything that you see and touch will be vanished. But my words will remain forever in your heart. Until this flesh came back to where it belongs.
My words are powerful, but people are just seeking for miracle. The true miracle is when you people change. The true miracle is when you yourself show to everyone that you are my son, that you are mine, that you are like Christ here on earth. Before your parents gave birth, I am with them. Until now, I'm with them. You're very lucky that you have them. Protect your life, your parents, everyone. And I will give whatever is necessary for you. Whatever is good for you, I will provide your needs. I just provide everything today. But now is the time that you offer your life to me. I will come, that you will come back to this land and permanently live here in my new Jerusalem, together with your mother, father, and to your fellow men here in the Philippines. Because I will come, all nations will seek assistance in my Jerusalem, in this country, because tragedies will come, hunger, war, and a tremendous natural disaster. We will feel everything so that people will know that I am here with you in the Philippines. At uli mong gano'n ang puso niyo, sapagkat lahat ng pangyayari sa inyong buhay ay mayroong dahilan. Gagawin ko ang bawat isa upang ang buong sandaigdigan ay magising. Ang isipan ay malalagyan ng karunungan kung tuturuan. At ang pagtuturo ay sadyang hindi kailangan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, mapalad ang siyang susunod at matupad sa tungkulong aking ibinibigay. Ang inyong sambahayan ay sadyang nakabanta at ang bawat isa na magpapasako ay aking magiging lingkod at magiging tagapagsalita
sanlibutan. Hindi upang ipakilala ang kanyang sarili, kundi ang aking bata at pagkakilala. Huwag mo nang hintay ang aking salita gamit ang kasangkapan upang inyong sundin ang dumarating sa inyong isipan. Winika kung kayong lahat ay aking ginagamit. Kayong lahat ay mayroong tungkulin sa akin. At kapag ang aking kapangyarihan ay inyong naramdaman, huwag kayong mag-aalala. Sapagkat ang mga bagay na nangyayari ay mayroong dahilan. Hindi para lamang sa inyo ang kapangyarihang pinagkakaloob ko. Kay aking ibinigay upang ibigay mo rin sa iba. Sapagkat hindi makakaya ng isa o dalawa o tatlo hanggang panin sa aking ministeryo at ilang. Kailangan niyong magtulungan, magkaisa, mag-agapayan upang magkaroon ng tagumpay. Ang aking layunin, kayong din naman ang mga bagay na inyong nilikhi sa inyong kapwa. Bawit kayo. Ang aking magkatawang gano'n ay aking naunawaan ang dahilaan nito. Kaya, hindi sa pamamagitan ng biglaan ng pagbabago, kundi sa pili at sa pamamagitan ng kalayaang aking ibinigay sa bawat isa. Kayo sa inyong mga sarili ang gagawa, ang magsisikap upang ang lahat ng bagay na nasa akin ay inyong matanggap at inyong maipakita ng lubusan. Anumang paghihirap dito sa lupa ay mayroong hanggan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, bagamat kayo'y naghihirap, ako'y kasama sa inyo. Kung kayo ay nagbibigay, naglalaan ng oras para sa akin, na hindi lamang ang mga nabubunog at tinatanga, higit ang aking salita na inyong pagyamanin sa inyong mga puso at isipan, sapagkat ang lahat ng bagay dito sa lupa ay mayroong hanggan. Sadyang mawawala ng kabuluhan ang lahat ng mga pinagpapagala ng takot. Ngunit, kung ito'y inyong gagamitin upang tulungan ang inyong kapwa, ay mapalad kayo. Kung ito'y inyong gagamitin upang magkaroon ng
isang pagtatagumpay. Ang aking ministeryo at nila ay mapalad din. Ngunit, kung sa inyong pagsisikap ay para lamang sa inyong sarili, tandaan niyo, bagamat marami ang dumarating, sadyang magkukulang pa rin. Kaya naman ang pagpapala ay aking ibinibigay sa lahat. Ngunit hindi lahat ay naiingatan ang pagpapala aking ibinibigay. Kaya nga, ipinapaalala ko sa inyo ang aking salita upang hindi ninyo kalimutan. Ang inyong mga nagawa ay hindi ko rin nalilimutan. Ang inyong sakripisyo ay hindi ko rin nalilimutan. Kaya't huwag ninyong sayangin ang inyong naibigay na sa akin. Bago sa inyong pagyaman at pagpatuloy ang inyong sinulan. Na kung mayroon mang dumarating na mga bagay na alalahanin, ay hindi magiging hadlang upang kayo magpatuloy sa akin. Ang pagpapala, gamayan pamamagitan ang patuloy kong binibigyan. Na hindi mauunawaan ng tao. Ngunit ito'y maunawaan ng anak ng Diyos na kinakasihan ng aking banal na espiritu sapagkat mararamdaman niya sa kanyang puso at sa kanyang sarili ang aking habag at awa. Kung kayo'y sa akin, kayo ngay magiging akin. Ngunit, kung kayo sa sanlibutan, sadyang darating ang araw na kayo'y babalik sa inyong pinanggalingan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, natagpuan mo na ang katotohanan. Huwag ka nang aalis pa. Huwag mong susulitin ang iyong kampo. Ang aking utos, suriin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nakagagawa ng mabuti, inyong ipagpatuloy. Ngunit kung kayo'y nakagagawa ng masama, pakaisipin niyo ang aking salita. Humingi kayo ng kapatawaran at ito'y aking ipagkakita. Tandaan mo, anak, hindi ka nag-iisa. Simula ngayon, ako'y iyon ang laging kasama. Gayon din ang iyong gabay at pagpugas. Ang iyong anghel na narinayan sa iyong tabi, na mag-iingat sa iyo saan ka man pumunta. Ngunit huwag mong kalilimutan ang pagtawag sa aking pangalan upang anumang hadlang sa iyong patutunguhan ay mawala.
Ano bang balakid sa mga bagay na iyong minimithi ay magkaroon ng isang pagtatagumpay, hindi lamang panandalian, kundi pang habang ng panahon. Binibigay ko ang aking pagpapagawa. Ibinibigay ko ang aking basta. Ito'y iyong pakaingatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong sarili. Huwag kang mag-aalala. Huwag kang mag-aalala. Ako ang bahala. Ako ang iyong ama sa lahat na kailanman inisip ng tao'y akong pinababayaan ang aking marami. Ngunit ang tao ang siyang nagpupunta at hindi ako. Ang mga bagay na nangyari na ganun sa inyong buhay. Maaaring isipin ng tao'y isang kaparusahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang tunay na kaparusahan ay nasa sa huli. Kapag bumalik ang alam mo sa pagiging alam mo, saka pa lang igagawa ang kaparusahan sa lahat ng taong nagmatigas sa aking salita. Ngunit kung kayo'y sumunod, hindi kayo makakasama sa mapagparusahan. Pagkos kayo ay aking makakasama sa aking kaharian, na doon kayo magkakapatid ang turingan. Lahat kayo ay magiging masaya, maligaya. Ngayon, pangay aking ipinadarama ang aking Panginoon. Ngunit, kapag kayo dumating sa paraisong aking lugar, ay saka pa lamang ninyong makunawahan ang lahat ng aking salita na binitawan dito sa lugar. Panghawakan ng matibay ang pananampalataya nito, sapagkat ito lang ang magdadala sa iyo sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Walang magagawa ang tao kapag ako ang inyong kasama. Ang lahat ng bagay na hindi inaakala ng taong mangyayari ay mangyayari sapagkat kayo'y sumasa. Ang inyong isipan ay punuin ninyo ng karunungan na mula sa aking salita, mula sa aral at turo ng inyong ama, Iskopos, na nagpapakilala. Kayo nga ang Kristo na gagampan. Kaya kung paano ako ay nagpakain at nagpaniwag, nagpagaling, ay gayon din naman ang inyong gagampanan sa huling panahon ito, na kung paano kayo ay aking tinulungan, kayo rin naman ang magbibigay tulong sa inyong kapwa. At sinasabi ko sa inyo, ang inyong buhay ay madurugtungan at madurugtungan hanggang sa kabilang buhay ay ako inyong makakasama at makakapiling. Sa mga sandaling ito'y salita lang ang inyong narinig, ngunit darating ang araw na ako'y magpapakita ng tumira.
Ako'y nagpakita na sa ilan. Ngunit, nasaan ang bawat isa? Kaya huwag ninyong hangarin na makakita ng hiwaga, sapagkat ang pagsubok ay sadyang darating. Sisinuhin ko ang inyong pananampalataya sa akin. Kaya't ang pagpapalang aking pinagkalooban ay inyong tunay. At kung paano ikaw ay nakadama ng pagtulong mula sa akin, ay ibigay mo rin ang tulong na iyan sa iba. Sige. Ang aking oras sa tempo ay nalalaman. Kaya't inyong maunawaan na ang bawat isa ay mayroong kaorasan din sa akin. Mayroong araw at oras akong ipinagkakaloob sa bawat isa. Huwag kayong magdarama sa aking ulo. Ngunit anak, sinasabi ko sa iyo, kung ano ang nilalaman ng iyong isipan at pinaniniwalaan ay siyang mangyayari. Huwag ninyong diringgin ang salita ng tao na magpapahina lamang sa iyo. Ang inyong dinggin sa tuwin, ang aking salita na magpapalakas sa iyo. Mahina man ang katawang laman, ngunit kung ang inyong kaluluwa'y malakas, madadala ng inyong kaluluwa ang inyong katawang laman. At huwag niyong kalilimutan na ang binubuo ng laman at dugo ay walang batag sa aking kahalagan. Kaya masigit din yung pagalingin ng inyong kaluluwa sapagkat ito ang magmamana ng gantimpalang buhay na walang hanggan. Katawang panghangin na aking paman sa mga magtatagumpay. Patuloy niyong sundin ang aking salita at ang aking pagpapala ay darating sa panahon na hindi mo inaasahan. Ang buhay at kalakasan ay patuloy na ibibigay kung kayo'y hindi makukuha sa gamitan ng aking ulian. Huwag niyong itahiya ang inyong mga sarili sa inyong kapwa, sapagkat marapat na kayo ay taas loob na humaharap sa inyong kapwa, sapagkat ang inyong dala ay katotohanan at hindi kasinungalingan. Sige. Ang mga bagay na aking nilikha sa pamamagitan ng aking mga kasangkapan ay inyong sundin upang lubusan ko ngayon at magkaroon ng patuparan ng aking salita. Sapagkat kung kayo ay hindi gagawa, ay hindi magkakaroon ng katuparan anumang aking nilikha. Kayo sa inyong mga sarili ang magpapatuloy ng kagalingan. Kayo sa inyong mga sarili ang sadyang magbibigay kalakasan, nakapagbibigay ng kalakasan ng inyong kapwa. Ngunit kung kayo sa inyong sarili hindi tutulungan, hindi na mangyayari ang inyong mga hindi.
Ngunit sinasabi ko sa iyo na hindi tao lamang ang iyong kasama. Ako'y Diyos na makapangyarihan na sa isang ina ay kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Ngunit hindi sa pamamagitan ng mga ganoong bagay, ako nagbibigay. Minsan ang aking pagbibigay ay naaayon sa inyong mga tao, naaayon sa inyong mga baba. Kaya't pakaingatan ninyo ang inyong mga sarili, ang salitang aking binibigay. Sapagkat mababaliwala ang lahat kung kayo ang siyang nanghihina, ang inyong isipan at puso. Sige. Maraming salamat muli sa inyong pagkinig. Huwag kayong magsasawa at huwag kayong mainit sapagkat may mga araw na sadyang aking ibinibigay ang lahat-lahat para sa inyo. Sumayin aking pagpapala, kabayan pamamatay. Amen.